Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng balita 1 hour ago. Corina interviews and rated Corina gave a statement on Pasig City Mayor Vico Soto's statement regarding journalists who allegedly received a corresponding amount to investigate the couple Sara and Curly Diskaya. Okay, so basahin natin yung article. Basta ito yung caption, no? Programa ni Corina, pinabulaanang tumanggap ng 10 million sa mga Diskaya. Vico, pwedeng ma-cyber libel? Ito ang nakakatakot. Wag naman. Okay, basahin natin itong article. Kasi kahapon, nag-post si Mayor Vico tungkol yan. Okay. Nagbigay ng pahayag ang Corina Interviews at Rated Corina sa pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto na patungkol sa mga journalist na tumanggap umano ng kaukulang halaga para kapanayamin ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Matatandaang si Sara ay nakatunggali ni Vico sa pagkamayor sa nakalipas na 2025 midterm election. Kaya naman pinabulaanan ng programa ni Corina ang bahagi na payag ni Vico kaugnay sa 10 million na tinanggap umano ng ilang mamamahayag. Ito, yes, Mayor Soto, there are payments for certain businesses such as that of the Diskayas, products, personalities, companies, or politicians, much like payments made for advertisements. And there go to the network with an official receipt issued to the client. Saad ng programa sa isang payagan. So, ano ito? So, yes. Diba? Ito ang statement. Basahin natin ulit. Yes, Mayor Soto, there are payments. So may bayad. For certain businesses, such as that of the Diskayas, products, personalities, companies, or politicians, much like payments made for advertisements, and this go to the network with an official receipt issued to the client sa programa, sa isang payagan. Dagdag pa nila, there is no such thing as a 10 million placement for an interview. It is irresponsible to even say such, to say the least, as your malice is posted on Facebook and publicly besmirch the reputation of Miss Sanchez. This clearly constitutes cyber libel. Nako? Anila pa maituturong umanong slanderous na sabing irresponsible ang programa dahil ang iniiri lang umano nito ay ang mga bayad na interview. Who are we to presume our interviews as evil with no basis or evidence long before they come into controversy? Are we also to presume you are guilty of overpricing the construction of government buildings just because your opponent thinks so? Are we to automatically deduce you are grandstanding at the expense of others because this is your last term and are planning to run for higher office? Wala na, napolitika na talaga. Samantala, inaasahan magbibigay din ng hiwalay na pahayag ang batikang news anchor at host na programa ni si Corina Sanchez Rojas hinggil sa nasabing issue. So, ang tanong, sasampahan ba nila ng cyber libel si Mayor Soto? Tanong, kasi nakalagay dyan This clearly constitutes cyber libel. Okay, laban ng abogado na ito. Merong asterisk
na nilagay ni Mayor Soto ay pinaliwan na. Hindi naman actually 10 million ang sabi niya. Parang kalimot na ko yung kanyang sinabi. Parang estimate, something like that. So, bahala ng mga abogado. Kailang ako, may mga nababasa akong post eh. Ang mga contractors, grabing daming sakyanan. Yung tong si Diskaya. 30 plus na sakyanan na puros mamahalin na halos hindi na nila nagagamit. So, ano bang motive nila bakit nagpa-interview? I think ang interview before the election eh. Para ipakita na ganon ang buhay nila. So, sabi ni Mayor Soto, salamat na lang kahit sa ganong katindi ng nakalaban niya, sa dami ng pera, ay hindi nila nakayanang talunin ang mga botante ng Pasig City. Kasi, katulad sa Baguio City, sabi ni Mayor Magalong, bumuhos daw basta may bumuhos. Kaya lang, hindi nagpatinag ang mga botante ng Baguio City. Yung integrity ng karamihang botante sa Baguio City, sinunod nila ang kanilang konsensya. Kaya nanalo pa rin si Mayor Magalong. So, the same thing sa Pasig City. Kitang-kita kasi kitang-kita yung nagawa. Kaya ang mga mamamayan, kung may nagawa, bakit hindi? Mautak na ngayon ang mga mamamayan, tanggap ng ayuda. Sige, tanggap, bakit hindi? Kaya lang, iboto ko yung gusto ko. So, last term na pala ngayon ni Mayor Vico Soto, katulad ni Mayor Magalong. So, sana, aakyat sila. Sinasabi sa statement ng kumpanya na planning to run for a higher office. Sana. Kaya may mga nagsasabi pa ng presidente, pwede siya eh. O wag muna sa 2028. Si VP Sara muna sa 2028. And after that, pwede na. Ayan, Magalong, Vico Soto, wala akong problema sa mga ganyan. Pwede si Mayor Isko. VP Sara muna ngayong 2028. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Manoy Iking sa iyang tanom nga saging lakatan. So akong gibisita og na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman di ang iyang saging lakatan oh. Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan, so dagan gyud ang iyang bunga. O karon na napod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. So nagabuno siya sa putas. Muna ni siya ang putas. So kining iyang saging lakatan ni Manoy Boy, isa na ni katuig og 8 ka bulan. Muna ni ang una niyang tanom. So karon kaluoy sa Ginoo naa na bunga. Oh. So naa na gyud bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Kaluoy sa Ginoo namunga na gyud ang among mga tanom nga saging lakatan. So nalipay gyud mi. So muna sad ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy. So mga dagko na gyud. Kay kadtong una niyang tanom namunga naman karon. Og karon gawa sa pagpananom ilang manoy sa unang tanom nila nga lakatan, so karon nananom pod sila og kape. So muna ni ang ilang kape nga isa pa ka bulan. Og karon maupod ni ang gitanom ni Manoy Boy nga isa lang kapunuan nga kape. So wala pod ni niya ginaabunuan apan namunga. Oh, makita nato nga dagan gyapon siya og bunga.
nagpasabot nga maayo gid ang kape dinhi sa amo agyod. Mat sa Ginoo Oo. sa nagsuporta sa among pagpananom Mm. na makahuas mi kansod. Salamat kay nang. Salamat sa